Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang pinagkapareho ng demonyo at Kristiyano? And meron po itong concept na faith and practice. True biblical faith is not just intellectual belief, it leads to life transformation. James chapter 2 says, faith itself, it does not have birth is dead. Real faith produces obedience. If we truly believe in God, it must show in how we live. Faith and obedience are not separate paths. They are also two sides of same coin. Faith gives direction, obedience is in daily walk. And may kita po natin to sa James chapter 2 verse 19. At sinabi po dito, you believe that there is one God, good. Even the demons believe it that and shudder. Sa Tagalog naman po, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, faith gives direction. So, yung faith natin sa ating Panginoon, nagtilid po siya into direction. And yung mga direction po na yun is being a good, bilang isang mabuting tao, bilang a good person. Syempre, kapag mayroon kang magandang direction or magandang faith patungo sa ating Panginoon, syempre alam naman natin na yung buhay mo is magkakaroon din ng long lasting at magandang buhay, hindi ba? So, ayun po yung nagiging good direction. Ngayon naman po sa second teaching, obedience is walking in that direction. So, yung obedience din po, syempre, yung pagiging good person mo na ay na yung naging good obedience ka na. So, lahat ng mga utos ng Panginoon sa Kristo, sinusunod mo na. So, isa ka ng tao or isa ka ng ganap na tao na mabuti na. Kasi nga, sinusunod mo na yung habilin at gustong sabihin sa ng Panginoon. Ngayon naman sa third teaching, faith and obedience are two sides of the same coin. So, yung faith and obedience, iisa lang po yung pinatutungkulan nila, which is kapag may faith ka sa Panginoon, you are good. And kung sumusunod ka sa habiling ng Panginoon, yung obedience na yun, you are a good person too. So, iisa lang yung ibig sabihin nun eh. Ngayon naman, sa application na tayo. First application, show your faith by your action. So, ipakita natin sa Panginoon yung action natin na maayos tayo bilang kanyang anak, maayos tayo bilang kanyang sugo dito sa lupa, and ayun mapapatunayan mo na you have faith in God, 'di ba? So, ito naman sa second application, be Abraham, not like demons who merely believe. So, maging kagaya tayo ni Abraham na siyang naniniwala sa Panginoon at hindi gaya ng mga demonyo na naniniwala sa Panginoon pero gumagawa pa rin sila ng kasalanan. Maling-mali yung mga bagay na yun, hindi ba? Ngayon naman sa third application, complete your faith by being kind and loving. So, yung paniniwala natin sa Panginoon, kumpletuhin natin siya sa pagiging mabait at sa pagiging mapagmahal. Hindi lang sa sarili mo, kundi na rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Lalong-lalo na yung magulang mo, pamilya mo, and syempre, yung mga kaibigan mo na rin. Mas maganda na itong gusto ng Panginoon sa Kristo na mahal mo yung mga nasa paligid mo. Ngayon naman sa discussion na tayo, according to James, what kind of faith does God require? So, ano nga ba yung faith na nire-require ng Panginoon? Yung nire-require ng Panginoon sa Kristo na faith is yung siya lang yung sambahin mo, yung mataas yung paniniwala mo sa Kanya at hindi ka naniniwala sa mga Diyos-Diyosan dahil
siya na Panginoon, sinabi niya mismo na masama yung bagay na gumagawa ka or sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. So, gawin mo lang lahat ng utos ng Panginoon. Maging mabuti kang tao, perfect obedience ka, sa faith, ganun din. Alam natin na ang buhay mo magiging isang matuwid na tao. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.